Hello, good morning, good morning, good morning. Hello mga kayukis, mga karwans, good morning. Alright, so andito naman tayo no, konting update lang kay Yuki natin no. So ayun, good morning sa lahat. Meron tayong tambok na video no. Okay, pero bago yan, shout out muna natin tong mga nag-comment. Hindi pala, nag-comment lang pala. Kasi marami to sila pero isa lang yung comment. Okay? Okay. Okay, shout out kay Mr. GB Gumpan, Ian Matunog, Jonathan Braganza, Welpi Hipayo, Nomi Keta, Arturo Bacrian, Christian Robes, Lester Dano, Fritz Ulili, Joshua Mendoza, Mark Stephen Calvo, Mr. Kevin Tuson, at saka Ninyo Saurin. Sabi niya guys is pa-shoutout na lang lahat ng NOC Cebu. Wow. So mga taga NOC Cebu, shoutout sa inyo So yan, nagbigyan na natin guys. Basta meron comment, shoutout talaga natin yan Wala tayong ibang gawin dyan kundi shoutout mga ka-R1, shoutout mga ka-Yuki. At simulan natin yung vlog natin, okay? Yun. So ayun guys, ang vlog natin ngayon is konti lang naman yung talakayin natin yung mga pinalitan natin kay Yuki. So babalik na rin ko muna itong camera. Yeah. This for all the bikers and bikettes. Yeah. Hold on. Yeah. Come there, girl. Come get up on my motorcycle. Come ride me like a motorcycle. Ayun guys, ito na pala ang konting update natin kay Yuki Yan. Yan na si Yuki ngayon. So meron tayong mga nilagay dyan. Yan, mga basic update lang guys. Talakayin natin yan yung mga nilagay natin. So ayan ayan siya guys. Okay, so simulan natin sa likod guys. Kasi masarap tumira sa likod Ayun guys, so unahin muna natin yung yung tail light nya. So dito sa may bandang tail light guys, meron tayong pinalitan dito. Ito kung makikita nyo, yan yung signal light natin. So mapapansin nyo guys, orange tsaka yellow yan. Kasi tawag dyan is dual siya, signal light. Pwede siyang maging kulay yellow, pwede rin siyang maging kulay pula. So ginawa natin yan guys kasi mapapansin nyo yung tail light natin is magle-letter X siya So meron kasing separate switch tayo dito guys. Bali pag turn on natin yung motor natin, pwede natin itong pakulayan ng pula, tapos pula din dito. So magiging buong pula na siya dito guys. Then pag ginamit mo naman yung kunwari kakanan ka or kakaliwa, so yung kulay niya kunwari kakanan ka, pula dito, tapos dito sa kabila magiging siya, blinking na orange or yellow. Yun ang guys, ikinaganda ng dual lights natin. So pinalitan ko yung bulb
yung bulb ngayon is naka LED na yan. Yan. Then kaya pala LED ginamit natin guys, kasi ano, mas matagal siyang masira. Then sa pangalawa nating pinalitan guys is dito, banda dito, naka LED na rin yan. Kasi kung hindi mo kasi yan napalitan guys, is iinit yan sa ilalim, tapos parang magkakaroon ng sunog dito dahil yung bulb or halogen bulb is masyadong mainit. Kaya pinalitan na rin natin ng ng LED. So ayun, tapos na tayo sa likod, tirahin naman natin sa harap guys. Okay, so unahin muna natin tong yung side mirror natin. So yung side mirror naman natin is ito na siya, no. Bale meron ding side mirror na ganito, pero yung long type, so pinili natin yung short. Kahit na short siya guys, kapag nakaupo ka naman dito is klarong klaro naman yung nasa likod, no. So wala tayong dapat ipag-alala guys, kasi na-research natin yung side mirror na ganito. Hindi naman pala bawal. Approve pala ito sa as long as approve pala ito sa sa otoridad, mga LTO, yun, mga local na manghuhuli. Approve pala siya as long as nakikita natin yung sa likod, no. So nag-add na rin tayo ng bracket guys. Yan, bracket. Mga ka-Yukis, mga ka-R1s, meron tayong bracket dito. Tapos meron tayong cellphone holder na meron yung kasamang charger guys. Pwede tayo mag-charge dito kung makikita nyo. Tingnan natin ito. Pwede natin i-open yan. Open natin guys, yun. Yan, pwede tayo mag-charge dyan. Charge. Which connected naman siya dito. Dito siya connected. Yun. Bali, kung hindi ka magcha-charge, tatanggalin mo na lang yan. Ito yung natin, poly source, papunta doon. So kung gusto mong mag-charge, ito, i-install mo lang to. Yun, harang ganyan guys. So ayun. Then isa pa sa nadagdag, no, is yung sa side mirror natin. Bali meron na kasi tayong side mirror dun sa harapan, so tinanggal na natin yung side mirror dito, yung dalawa. Tapos pinalitan natin ng titanium na accessories. So ayun guys, pinalitan na natin yan. Then dito din sa sa baba, so ganon din guys yung signal light natin sa harapan, no. Bali kung hindi naman ata klaro, naka na rin yan guys, naka LED. Tapos iba naman yung kulay sa harapan. Bali white and yellow naman or orange. Yun, kasi hindi natin siya pinula kasi bawal yun guys. Pag ang pula kasi dapat mga nandun lang sa likod yun, para sa mga brake light. So pinili natin yung puti para extra na lang din, parang extra lights na lang din, no. So iilaw yan katulad ng
yung katangian na nasa likod, pwede natin pa permanenteng ilaw na puti. Pero pag na-on natin yung switch is mag-ano siya, mag-steady na puti. Then pag turn on or turn left or right turn, magbi-blink naman siya na yellow. So ayun. At ito ding cute na bilog nito, ito yung tinatawag na MDL natin. So yung MDL natin guys, hindi tayo katulad ng iba na pero may bracket pa dito. Yung parang ayaw ko ng style na yun, kasi klarong-klaro yung metal na naka-bracket dito. So medyo pangit ata para sa akin yun. So kanya lang talaga pagka-install yung natin, mini driving light ang tawag dyan. So dalawang kulay lang to guys. Yung low niya is puti, tapos yung high niya is yellow. So bale sobrang guys, importante nito lalong na sa sa long ride, tapos madidilim na kalsada, yung wala pang ilaw. Kasi guys, pag madilim kasi nakakatakot, no? So kailangan natin ng ganito, which is high and low, kasi sobrang liwanag nito guys, sobrang liwanag nito. Then isa sa advantage nito guys is siya, kung motor mo kasi is yung mga ilaw is kulay puti lang, mahirap siya guys pag nagbumiyahe ka ng parang mayroong mga fog, kasi nakikita mo talaga yung usok, hindi mo makikita yung daanan. So mas recommended pag mayroong yellow guys. So alalahanin nyo, dapat mayroong yellow talaga sa light sa motor natin. Yun, kasi pag medyo fog siya, or kahit dumaan kayo sa hindi simentadong lugar, tapos nandun kayo nakasunod sa may sasakyan, siyempre maalikabok doon, dapat maklaro pa din natin yung daanan natin. Okay, so lipat naman tayo dito sa switch guys, mga ka-R1s, no, mga kayoke. So ito lang naman yung switch natin na pinalitan, no, ito. So ang switch na to is meron siyang turn off light. So ang kaibahan niya sa switch na sa default switch, wala to siya guys, wala to. Ito kasi yung nagdadala rito So pag nasa button na yan, ang ibig sabihin yan is kahit i-on mo yung sasakyan, ang motor natin, no, hindi siya mag-iilaw. Mag-iilaw lang siya once na ma-on natin dyan. So mamayang gabi, no, i-demo natin yung yung mga natin, para lights, pati yung switch, kung anong features meron nito. So i-add ko na lang kapag hindi mo pa kunwari na turn on mo lang guys yung motor natin, pero hindi mo pa siya na start engine. So itong parang guide or pagpili ng dito sa panel natin is magagamit mo siya pagpili ng yung mga change oil, udo, trip 1, trip 2, magagamit mo siya guys, ito kapag hindi pa nag-start yung engine. Pero once nga na-kickstart mo na yung engine, ang magiging iba yung gamit ito guys, magiging passing light na to siya, magiging passing light.
kahit naka-andar ka, kapag naka-andar na yung motor mo, hindi na pagpili ng panel, magiging passing light na to. So ayun, pangalawa namang na-install guys is ito, yung MDL natin separate sa switch na ito, pero hindi pa rin iilaw yung MDL natin kapag hindi ito na turn on. Ito dapat turn on talaga, kasi pag naka-off yan, kahit on mo dito, hindi siya iilaw guys, hindi siya iilaw. Walang kuryente sa mga ilaw natin, kailangan mo mag-turn on ito. So yun ang isa sa advantage nitong switch na pina-install natin, no? Medyo medyo merong kamahalan din ng switch na ito. So kung gusto nyong magtanong kung magkano, mag-comment na lang kayo doon sa comment section natin, tapos doon ko na lang ilalagay din yung price nito. So ayun guys, low, tapos no lights, then highlights ng MDL natin. So yan yung mga basic na pinalitan natin guys, no? So additionally is yung yung sa magneto natin guys. So yun na, sa previous video natin is na pinturahan naman natin yun. So magiging okay na rin tong natin, okay na rin yung lahat, no? So parang wala naman ata akong nakalimutan, no? So yun lang naman yung mga basic. Hindi pala, meron palang isa guys, last na lang to, no? So yan yung natin guys, protection natin dito. Dati kasi wala to siya. Pag hindi kayo nagpa-install ng extender, no? So kunwari dumaan kayo sa putik na lugar, is aabot yung yung dumi doon dito guys. Tapos magiging mahirap na siyang alinisin. Then magka-cause pa siya ng mga rusty dito, no? Tapos papasok pa dun sa mga wirings natin. So magiging mahirap na siyang alinisin. So nagpa-install na lang tayo ng extender para din protection sa dito sa bandang ilalim natin, para hindi na rin tayo mahirapan ng na maglinis kayo, okay, no? So ayun, yun lang sa ngayon guys. Tapos mamayang gabi vlog naman natin yung lightings na niya. Ipakita natin yung kung paano yung lightings niya, kung maliwanag ba siya, o tapos kung gaano kaganda, advantages na pina-install natin, no? So ayun, that's all for today's video, no? Alright, thank you mga ka-R1s, mga ka-UK. See you next video. Thank you.